Breaking news! Boying umaming nakipagpulong kay Trillanes at sa mga ICC investigators. Inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na nakipagpulong siya kay dating Senador Antonio Sonny Trillanes, General Nicolas Torre, at dalawang umano'y investigador ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Bel Air, Makati noong nakaraang taon. Ang pag-amin ay dumating sa gitna ng kontrobersya sa joint affidavit ng 18 ex-Marines, kung saan kabilang sa alegasyon ang umano'y pakikipag-ugnayan ng ilang opisyal sa ICC. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Remulla na noong panahong iyon ay siya pa ang kalihim ng Department of Justice. Nang tanungin kung nararapat bang ginawa ang naturang pagpupulong, lalo't may posisyon ang Pilipinas na hindi na ito miyembro ng ICC, iginiit ni Remulla, bakit ba hindi? Ang nakasalalay dito ay buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Nang banggitin ng reporter na may nagsasabing hindi na dapat nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC, sagot ni Remulla, tagal na yon, nagbago na lahat nagbago na lahat. Alam naman natin yon. Hamon pa nito kaugnay sa joint affidavit ng 18 ex-Marines, sinabi ni Remulla na nais niyang malinawan ang personal knowledge ng bawat lumagda. Sasabihin namin kay Baligod na mag-produce yang 18 ng iba't ibang affidavit para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Ayon pa sa kanya, hindi dapat pagsamahin ang magkakaibang salaysay sa isang dokumento. Ang pag-amin ni Remulla sa pagpupulong kay Trillanes at sa mga ICC personnel ay kumpirmasyon sa umiinit na issue ng affidavit ng 18 ex-Marines. Habang iginiit niya na bahagi ito ng kanyang tungkulin bilang DOJ Secretary noon para sa proteksyon ng mga testigo, patuloy naman ang pagkwestiyon ng ilang sektor sa lawak at implikasyon ng naturang ugnayan. Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, no? Less than a year. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi niyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat Nagbago na lahat. Alam naman natin yun. Pero sir, kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi. Hindi totoo yun. Hindi ko alam Pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligod na mag-produce siya ng 18 iba't ibang affidavit para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Hindi dapat gano'n ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth, the whole truth and nothing but the truth, and of your own personal knowledge. Yan ang challenge natin. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.